Isinusulong ni Vice President Leni Robredo ang pagkakaroon ng community-based rehabilitation kung saan magtutulungan ang mga ahensya ng pamahalaan at ng simbahang katoliko para matulungan ang mga sumukong drug users na magbagong buhay. Iginit din ni Robredo na hindi dapat isantabi ang mga nakakulong dahil sa iligal na droga dahil posibleng bumalik lang sila sa paggamit ng ipinagbabawal na gamot kapag hindi sila nabigyan ng lunas. Ang ulat mula kay Jervis Manahan. Isang bagong sistema ng pag-rehab ng mga drug pushers at users ang itinutulak ni Vice President Leni Robredo at ng Department of Interior and Local Government o DILG. Ito ang tinatawag na community-based rehabilitation kung saan magtutulong-tulong ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan at maging ang simbahang katolika sa pagtulong sa mga drug users na magbagong buhay. Base sa datos ng Department of Health, nasa 700,000 tao na ang kusang loob na sumuko. Pero 10% lang daw sa kanila ang nangangailangan ng malalimang gamutan. Marami raw sa mga ito, mga experimenters at occasional users lamang na kaya naman ma-rehabilitate sa ipinapanukalang community-based rehabilitation. Madalas na problema daw kasi, walang malinaw na proseso kung ano nga ba ang dapat gawin sa mga surrenderies. Sa akin lang, yung una ko kasing tanong, dun sa 700,000 surrenderies, nasaan sila ngayon? Kasi I have my Fridays and Saturdays I go around the country, and there have been a few times na nandun ako nung pinipresent sa mayor yung surrenderies. Pagkakapresent, parating yung comment ng mayor, hindi na namin alam kung anong gagawin sa kanila. Sa ilalim nito, dadaan sa profiling ang bawat user na susuko. Depende sa tindi ng kanyang problema, iba-iba ang magiging tugon. Maaari siyang isailalim sa alternative education ng DepEd, pasalihin sa community service o dalhin sa ospital. Sa ilalim din ito, makikipagtulungan din ang simbahang katolika sa pamamagitan ng isang faith-based approach in rehabilitation. Isang bagay na naging epektibo na raw sa Naga City at sa iba pang lalawigan gaya ng Catanduanes. I think kailangan na natin pagtulungan ito lahat. Hindi biro yung problema, but we want to make a point na rehabilitation is the way to go. Kailangan nating tulungan yung pag DOH, we look at it as a public health problem. Meron mga ibang lens na ginagamit, pero I think whatever lens we will use, we all agree that the way to go is treatment, rehabilitation, and reintegration. Binigyang DND ni Robredo na hindi dapat isang tabi ang mga taong nakakulong dahil sa ipinagbabawal na gamot. Dahil kapag natapos daw ang kanilang mga sentensya at pinalaya ang mga ito nang hindi binibigyan ng lunas, posibleng bumalik lang daw sila sa kanilang mga dating buhay. Totoong may 700,000 surrenderies tayo, pero that should not be treated as an accomplishment, diba? Kasi it is just a means to reach a target. Yung pinaka-target natin, maalis na talaga sila sa addiction. And we all know na yung pag-surrender would not solve it. The surrender is just step one. Bilang panghuli, sinabi ni Robredo na handa silang makipagtulungan para masimulan na ito kahit na hindi pa tuluyang na-institutionalize ang programa. Kasama sa mga nagsusulong nito sina DILG Secretary Mike Sueno at Cabinet Secretary Leoncio Evasco. Jervis Manahan, PTV News. Ako po si Cathy San Gabriel. Subscribe na sa PTV YouTube channel. I-click lang po ang subscribe button.